Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. O kamusta po kayong lahat? Sana po ay masaya tayong lahat sa umagang ito at magaan ang ating pakiramdam. Sana rin po ay ligtas ang bawat isa sa atin at nasa mabuting kalagayan. Time check tayo, Philippine Standard Time po natin ay 4:59 ng umaga. May sama ng panahon man tayong binabantayan at nararanasan sa ating bansa ngayon, hindi kailanman mabubura ng buhos ng ulan ang tatag ng mga Pilipino. Kaya naman dapat araw-araw ay handa tayo at syempre hayaan niyo po na matulungan namin kayo dyan. Kaya gising na, simulan po ng may ngiti ang umagang ito. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood niyo rin po kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Friday morning, January 17, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Bago po ang lahat, alamin muna natin ang latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tungkol po ito sa epekto ng patuloy na pagpapaulan ng low pressure area. Diyan po yan sa Visayas at sa may Mindanao. As of 6 p.m. kahapon, January 16, 2014, a total of 19 incidents na po ang na-monitor ng NDRRMC. 13 po dito ay ang pagguho ng lupa at ang 6 naman po ay ang pagbaha. Yan po ay sa Regions 9, 10, 11, Caraga, pati na rin po sa may ARMM. Para naman po sa casualties, umabot na ng 31 tao ang nasawi mula po yan sa mga pagbaha. 36 ang sugatan at 7 naman po ang nawawala. Para naman sa affected population, umabot na ng more than 78,000 families o katumbas ng higit 376,000 persons ang apektado sa Region 10, 11 at Caraga. Samantala, total of 221 houses naman po ang totally damaged at 723 naman ang partially damaged. 14 naman po na tulay, 25 kalsada at 8 infrastruktura pa ang nasira. Yan po ay sa parehong mga rehiyon. At higit 12 ektarya naman po ng pananim ang napinsala. Diyan po yan sa Regions 11, pati na rin po sa May Caraga. At para naman po sa state of calamity na isailalim na dito ang ilang mga munisipalidad. Yan po ay sa Region 5, Region 11 at maging sa Caraga. At yan nga po mga lugar na yan ay makikita ninyo ngayon sa inyong mga TV screens. So ayun po, patuloy po nating babantayan ng updates ng NDRRMC sa mga susunod na oras. Kaya naman tutok lamang dito lang po yan sa Panahon TV. At ngayon nga po, para po malaman na po natin ang update naman sa lagay po ng ating panahon at ano nga bang asahan natin sa darating na weekend, makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Yes, good morning sa iyo, Amor. Good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, sa kasalukuyan po, ano na po ba ang mga pagbabago sa lokasyon, galaw at sa lakas po ng low pressure area na patuloy po nating binabantayan sa ngayon? Sa ngayon nga, hindi pa natin nakikitang lumakas itong ating low pressure area. Diyan po sa area ng Eastern Visayas. Ito po ay tinatayang nasa layong 250 kilometers na ng Southeast Giwan, Eastern Samar. Kanina pong alas 4. Yan po ay so far stationary po, or almost stationary. Nagwawabo lang po yan dyan sa area nga ng Eastern Visayas. Subalit inaasahan natin na unti-unti yung babalik or bababa muli dito po sa area ng Central Visayas. At pagsapit po ng linggo ay maaaring nandito na po yan sa may Moro Gulf or dyan po sa may Zamboanga area. At sa ngayon nga, sa loob ng 12 oras, hindi pa natin nakikita ito mag-intensify as maging bagyo. At yan nga po, inaasahan natin na kikilos pa westward or southwest patungo nga dyan sa Gulf ng Moro. At inaasahan natin na posibleng pag bumaba pa yan, dyan po dahil medyo malapit po yan sa ating Philippine Area of Responsibility, ay lumabas po yan sa darating na Lunes. Pag ito naman po ay mag-westward, ay magtatagal pa po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan natin tutungo yan dito po sa area ng Malaysia or dyan sa may Borneo sa mga susunod pang mga araw.
Okay, so ulitin ko lamang po yung nabanggit ni Mr. Alvin Pura tungkol po dito sa magiging galaw ng low pressure area na ito. Kapag po nagpatuloy ang paggalaw nito, yan po ay pa-south o yan nga po ay paibaba, posible po na by Monday ay ito nga po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung yan naman po ay magpatuloy ang paggalaw, yan po ay pakanluran o yan nga po ay pa-westward. Maaari pong magtagal pa yan ng pagstay dito nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman po patuloy po natin nga antabayanan yung mga pagbabago sa galaw ng LPA na ito. Mr. Pura, ito naman, kahapon po napansin natin ang paggalaw ng low pressure area, Pasilangan, at halos medyo nakikita po natin na ito po ay nahihila na ng tail end of a cold front kahapon po yan. Maaari po ba nating paliwanag bakit po ba nangyari yung ganoong senaryo na halos sumusunod po ang LPA sa direksyon ng frontal system? Ano po ba ang common sa dalawang weather systems na ito kung ikukumpara po natin sa katangian ng isang northeast monsoon? Yes, isa nga sa nakakapagbago ng behavior ng ating mga low pressure area or mga bagyo ay ang frontal system. Sa ngayon, dito po sa atin sa baba ng ating, or dito sa medyo mas mababa or tropical region, wala po tayong cold front. Meron po tayong tinatawag na tail end ng cold front. Pag meron po tayong tail end ng cold front, yan po ay pagsasanib ng hangin dito nga po sa nanggagaling sa northeast at ang ating easterlies. At kung mapapansin po natin, maliban po dyan, meron niyang tinatawag na mother low or meron diyang low pressure area na mas mataas pa dyan po sa area ng Japan or sa mid-latitude. Dahil po dyan, yung ating hangin ay magkakaroon po ng cold area or yung hangin na halos mahina po ang hangin dyan sa area po ng cold area na yan dahil na po napapagitna ng dalawang bagyo. At usually, yung ating mga weather system or itong ating mga low pressure area or sama ng panahon, pumupunta po yan sa kung saan dun po sila makakaikot ng mas madali or doon po sa kukonti yung hangin. At yan nga po, pag meron tayong tinatawag na tail end ng cold front, posible pong hinahatak yan or hihilahin nung tail end ng cold front natin at yung sinasabi nating mother low. At bukod po dyan, meron nga tayong tinatawag na high pressure area doon sa ating upper atmosphere or yung mas mataas na level ng kalangitan. At doon sa ating high pressure area, yun naman ang dahilan kung bakit nagwawabol or halos di po kumikilos yung ating low pressure area dyan. Dahil meron po tayong dalawang high pressure area sa almost 500 millibars level or sa mas mataas nating atmosphere. Isa po yan ay nandito sa kabilang side ng ating bansa at isa naman po ay nasa Pacific Ocean. Yan po ay pumipigil sa pag-angat ng ating low pressure area pataas. Ang upper level po ay tinatawag nating steering level. Yan po ang magdidikta kung saan po tutungo yung ating low pressure area o sama ng panahon natin. At inaasahan ka natin, kaya po ito kikilos pakanluran at patimog, ay inaasahan natin yung ating high pressure area dyan po sa upper atmosphere ay mag-extend at haharangan niya ng tuluyan yung ating low pressure area at yun po ang tutulak dyan papunta po dito sa area ng Malaysia at Borneo. So nalaman po natin na marami po talagang factors na nakakaapekto sa kilos o galaw nga po nitong low pressure area at ilan lamang po dito ay itong high pressure area pati na rin po ang tail end of a cold front o yung tinatawag din po natin ng mga frontal systems. Mr. Pura, ilan po sa mga models ng Pag-asa ay nagpapakita ng maraming linya, meron pong mga magkakalapit at meron pong mga magkakalayo. So ito po nga po ay tinatawag ninyo na isobars. Para po ma-simplify natin ito at ma-share din po natin sa ating mga kababayan yung process ng weather forecasting. Paano po ba ito ginagamit o ano po ba yung role na ginagampanan ng isobars sa pagtaya po sa lagay ng mga sama ng panahon? Yes, Amor, pag meron tayong, or ang isobars na tinatawag ay lines of equal pressure or yan po ay mga linya kung saan pantay-pantay ang ating mga pressure. Yun nga po, pag meron tayong sama ng panahon, mabababa po ang ating pressure o tinatawag nating low pressure area. At pag meron naman po tayong magandang panahon, usually po mataas po ang ating inaasahang pressure sa mga ganyan. Ang isobar ay para din po tayo nagbabasa ng mapa, topographic map sa kalupaan. Pag meron po tayong dikit-dikit na isobars, ibig sabihin po niyan, steep ang gradient natin. Ibig sabihin po niyan, malakas ang hangin natin. Ganun din po sa topographic map. Ibig sabihin po niyan, matarik yung kalupaan. Yan din po ang pinapakita ng mga isobars natin. Ibig sabihin po niyan, from dito po sa area na to, at yan nga po, kung papapansin po natin dito, malakas po ang ating amihan or northeast monsoon dahil dikit-dikit po yung ating nakikitang isobars. At isa pang makikita natin ay yung pag meron tayong close isobar at mabababa yung pressure natin. Posible po yan, lalong-lalo na po sa pagkakataong ito, meron tayong low pressure area at nakikita po natin yung ating tinatawag na close isobar na nagre-represent ng isang masamang panahon dahil nga po sa
low pressure area natin sa ngayon. Pag nakita naman po natin layo-layo yung ating isobar, ibig sabihin po yan, gradual lang ang ating gradient or hindi po ganong kalakasan yung ating hangin. Kung ikukumpara po sa topographic map, ibig sabihin po niyan halos mababa lang yung ating gradient or pantay or kapatagan po yan pag magbabasa po tayo ng isang topographic map. Yan nga po isa nating nagagamit sa weather forecasting. At pakikita rin po natin itong mga isobars natin sa ating daily weather forecast. Okay, so ayan po, yan po ay dagdag kaalaman para sa ating lahat, lalong-lalo na para po sa mga interesado sa weather forecasting. Isa lamang po ang pag-oobserba ng Pag-asa dito po sa tinatawag natin na isobars, kung papaano po natin natataya o nagkakaroon po tayo ng forecast dito sa lagay ng ating mga panahon. At ano po ba magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod mga oras, Mr. Pura? At syempre po, dahil nga po Friday na naman, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa darating po yan na weekend? Yes, Amor, dahil nga doon sa ating low pressure area, magpapatuloy na makakaranas po tayo ng mga pagulan dito po sa area ng Eastern Visayas hanggang dyan sa Caraga region. Mga katamtaman hanggang sa kuminsan malalakas po yan, mga pagulan natin yan. At dahil nga po basa na or saturated na yung mga kalupaan natin dyan, mas prone na po tayo sa mga landslide. At bagamat meron tayong mga naiulat na mga landslide at flash floods dyan, yung ating mga kababayan pa rin ay pinapag-ingat pa rin natin at pinapag-ing alerto dahil nga po sa mga posibleng mga flash floods at landslides, lalo na po doon sa mga low-lying areas or mga mountainous na mga lugar. Dito naman po sa ibang bahagi po ng Visayas hanggang dyan sa Northern Mindanao, at since bumababa yung ating low pressure area, pati po dito sa area ng Davao, magiging maulap po tayo dyan at minsan meron tayong inaasahang mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Pati na rin po yan dito sa area po ng Zamboanga region. Dito naman po sa area ng Luzon, kung saan po amihan ang ating prevailing weather system. Dito po sa area ng Aurora, hanggang dito sa Bicol region, pati na po dyan sa Cagayan Valley, maula po ang ating papawirin. Subalit mahinang mga pagulan lamang ang ating inaasahan. At dito po sa atin sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, patuloy tayo makakaranas ng maaliwalas na panahon. Bagamat medyo makulimlim tayo ngayon, ay inaasahan naman natin na mahinang mga pagulan lamang or isolated light rains lamang ang ating aasahan dahil medyo malamig nga ang ating panahon. Sa patuloy na pagbaba ng ating low pressure area, at madaragdagan din po ang maapektuhan na lugar dyan. So kung bababa po yan, pati po ang Western at Central Visayas ay maaaring makaranas ng mga pagulan dahil doon sa ating kaulapan na dulot ng ating low pressure area. At yun nga po, sa darating na linggo, nandito na po yan sa area ng Moro Gulf. So ang malaking bahagi ng Zamboanga, pati po ang Soc-Sargen area, pati po ang Southern Mindanao ay makakaranas na po tayo ng mga pagulan at mga kaulapan dulot ng ating low pressure area. Pati rin po dito sa ilang bahagi ng Western Visayas at Central Visayas. At yung ating panibagong mga pagulan na mararanasan dito sa Eastern Visayas ay dulot na ng mga ng tinatawag nating tail end ng cold front. At paglapit pa nga niyan dito sa area ng Zamboanga City, pati po dito sa area ng Palawan ay magiging maulap din po tayo dyan at meron din tayong mga inaasahang mga pagulan dahil sa ating tinatawag na amihan at mga wind convergence. Sa Luzon, patuloy tayong makakaranis ng amihan sa darating na weekend at inaasahan natin na lalakas pa muli yan. Hihina lang po ng bahagya at kukunti lang po ang ihina dyan at tuloy-tuloy pa rin ang ating maaasahang amihan, lalong-lalo po sa darating na weekend. Tulad na nabanggit nyo, patuloy po ang malakas sa ihip ng hanging amihan o northeast monsoon at marami pa rin po sa ating mga kababayan ay hindi pa rin po makapamalaot, hindi lang po ang mga bangka, kundi pati rin po ang ilan sa mga barko. Katulad na lang po sa amin sa Marinduque ay bahagya na rin pong naantala ang biyahe ng mga barko dahil nga po yan sa malalaking alon. Sa ngayon po, saan na po ba nakataas ang gale warning at hanggang kailan po ba natin mararanasan ang malalaking alon na ito? Yes, Amor, sa ngayon nga, meron pa rin tayong tinatawag na gale warning or yung ating babala sa mga malalaking pag-aalon dahil sa bugso ng ating northeast monsoon, pati na rin ng ating low pressure area dito po sa Mindanao. Ang malaking bahagi ng baybaying dagat ng Luzon ay meron pa rin nakataas na gale warning at makakaasa pa rin tayo na magiging maalon po dahil nga po doon sa lakas na hangin na dinadala po ng amihan. At dito naman sa Central hanggang Western Visayas, since tumatagos po or lumalakas yung hangin amihan natin, ay makakaranas din tayo ng masungit na karagatan dyan po sa area na yan. At pati nga dito po sa area ng Mindanao ay malalakas din po yung ating pag-aalon. So halos malaking bahagi po ng bansa natin ay makakaranas po ng magulong karagatan at yung ating mga kababayan po na may mga maliliit na sasakyang pandagat ay naabisuhan po natin na huwag munang pumalaot or mag-ingat po sa mga malalaking mga alon. At dyan nga sa nabanggit mong lugar sa Marinduque, kaya po nagiging maalon tayo dyan or mayroon tayong swell na tinatawag dahil nga po yung ating northeast monsoon ay halos tumatagos na dito nga po sa Sulusi. At
dahil dyan sa ating lakas ng hangin ng amihan, ay yan po ang nagdadala ng mga pag-aalo natin. Pati po dyan, lalong-lalo na sa open water o dyan po sa eastern section ng ating bansa. At umaabot na rin yan sa inland o dyan sa mga kapuluan natin sa loob ng Visayas o dyan po sa area ng Marinduque. At tumatagos din po yan dito sa Sulusi hanggang dyan sa area po ng Zamboanga. Okay, since sa pag-uusapan na natin ang tungkol dito sa Northeast Monsoon, hindi lamang po yung karagatan ng apektado nito, no? Pati na rin po yung ating temperatura. So ano po ba yung pinakamalalamig na temperatura na naitala po ng Pag-asa kahapon? Yes, sa Baguio, makapagtala tayo ng 9.8 degrees Celsius. Isa yan sa pinakamababang temperatura natin para sa taong ito. Ang isa po yun nung nakaraang January 12 na kung saan umabot tayo ng 9.6 degrees Celsius. Dito naman sa area nga ng Batanes, nakapagtala tayo ng 14 degrees Celsius. At dito naman sa Lawag City, meron tayong naitalang 15.4 degrees Celsius. Samantalang dyan sa Tugigaraw ay umabot tayo ng 18.5 degrees Celsius. At dito sa atin sa Science Garden, isa rin sa pinakamalamig na temperaturang naitala natin para sa taong ito ay ang 19.7 degrees Celsius ngayong araw. Ay maraming salamat sa ibinahang impormasyon tungkol sa liyan ng ating panahon. Meron ka na lang ba mga kaunting reminders o paalala, lalong-lalo na? At ngayon nga po ay meron tayong binabantayang sama ng panahon. Yes, yung ating mga kababayan nga dyan sa Visayas at Mindanao, bayang pag-iingat po ang ating paalala dahil nga po tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nararanasang pagulan at mga malalakas na hangin dulot ng ating northeast monsoon at low pressure area. At dito naman po sa ating Luzon, sa Luzon ay inaabisuhan po natin na magdala po ng kahit anumang pananggalang sa lamig dahil magpapatuloy pa ang malamig nating panahon hanggang February pa po yan. Natunghayan nga po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 6:25 ng umaga at tulubog naman po yan 5:47 ng hapon. Para naman sa ating moonrise, yan po ay mangyayari 5:54 p.m. at ang moonset po natin ay 6:49 ng umaga. Ang ating illumination po ay 99% at para naman sa ating face-off na moon, magkakaroon po tayo ng last quarter moon sa darating po yan na January 24. Yan po ay sa ganap na 1:19 a.m. Ibig sabihin po makikita po natin ang ating buwan ay half illuminated. Kadalasan po itong sumisikat bandang hating gabi at nasa pinakamataas naman kapag madaling araw, saka naman po lulubog pagsapit po yan at tanghali. Kabaliktaran po ng epekto ng full moon dito po sa last quarter moon, ang mga tides ay mas mababa sa normal level nito. At yun po, dumako na tayo sa ating toddler predictions. Ito po ay courtesy of NAMRIA. High tide po natin ay 10:10 p.m. Yan po ay 1.05 meters. At ang low tide po natin ay 6:19 a.m. Yan po ay negative 0.15 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.